Ayan, hello everyone. Good evening po ulit. So, nandito po ulit ako for another video. So, itong video is syempre parang nag-ano tayo, mga mukbang-mukbang, ganyan. Galing po ulit ako sa labas and yun, bumili ulit ako ng food for tonight. Syempre para may content ako, ganyan-ganyan. So, bale, malayo yung nilakad ko kasi lahat dito sa may gilid, lahat dito ay sarado na. So, medyo lumakad ako ng malayo para makabili ako ng something. So, tignan nyo naman ngayon kung ano yung nabili ko sa labas. Okay? Ready na kayo? First is, meron akong durian. Ito. Itong durian is, I think, 60 ba? 60 per 100 grams siya. 60 per 100 grams. So, 100, ito kasi parang 200 plus grams, ganyan. So, parang, ang binayad ko for this durian is, ang ano niya, ang tapang ng amo niya. It's sweet daw, sabi nung nagtitinda. So, 120. And then, sweet daw to. Oo. Yun. And then, yung nagtitinda rin ng durian, actually, mga close na rin yung katabi niya, no? So, ang tinitinda niya na lang durian, at saka, parang merong orange, and then merong, yung ito. Ito naman yung another na binili ko. Ito is para siyang, para siyang, hindi ko alam, wrapper ba? Ganito yung itsura niya. Well, bago ako bumili, nag-taste test muna ako niya. Ganito yung itsura niya. Yan. So, ano siya, parang strip ng mangga. So, natikman ko na siya. Pero ngayon, hindi ko ito kakainin kasi medyo matamis siya. Baka iuwi ko na lang siya sa Philippines. And then, last is yung pinaka-favorite mo. Ito yung pag pumunta kayo sa Thailand, ay huwag na huwag niyong kakalimutang tikman. So, ano yun? And then, mango sticky rice. So, ito yung mango sticky rice. Bago ulit ako bumili, nag-taste test muna ako ulit nung mangga, kung matamis ba siya, or maasim ba siya, or puro bunot ba siya. Nung last time kasi kumain ako ng mango sticky rice, yung bang mangga, may bunot siya. So, pag may bunot, pangit yun. Pero tinikman ko, matamis naman siya. So, ito yung una nating i-consume. So, merong parang dalawang pisngi ng mangga, and then yung sticky rice, ito nasa ilalim siya. So, ganito yan siya. So, ihiwalay muna natin yung mangga. Yung mangga kasi parang magsisilbi siya. Wow, magsisilbi. It will serve as like parang ulam dun sa sticky rice. So, ganyan. Ihiwalay muna natin siya. Then, ito naman yung sticky rice. Actually, may lasa na siya. Matamis na yung yan. Itong sticky rice ito. Then, tapos meron siyang ito. Yan. Milk. I think coconut milk. Tama ba? Or gata. Yan, gata ba siya? Basta ganyan. Tingin ko gata siya. Coconut milk. Well, kahit wala nito, sa akin, sa palagay ko, pwede nang kainin yung itong kanin lang. Kasi nga, may lasa na siya. Matamis na siya. And plus, matamis din yung mangga. So, yun. Parang, may enjoy mo na siya. Yan, ang hirap niyang tanggalin dahil may goma siya. So, tanggalin lang muna natin yung goma para ma-open natin yung plastic. Yan. Yan, open na siya. So, ito yung goma niya. Yan. Then, nakatupi lang ng isa. Then, bubuklasan lang natin siya ng ganyan. Yan. Open na siya. Yeah, gata ng nyug talaga siya. So, ito is, yan. Dati, yung natikman ko, meron pa siyang, ang tawag dyan? Pinipig. Meron pa siyang, malutong na pinipig sa ibabaw. Ngayon, wala kasi. So, ayun. Yan, ito yung mango sticky rice. Tapos, isasabaw ko lang siya dito. Yan. Sasabaw ko siya lahat. Yung coconut milk. Actually, itong coconut milk nga ba to? May lasa na din yan, matamis na rin yan. O, tikman natin. Diba? Masarap na siya.
Tapos, eto nangyari, medyo malayo nga kasi yung nilakad ko. Hindi na ako nag-grab or hindi na ako sumakay. Hindi na ako nagtuktuk, hindi na ako kung ano mang means of transportation dito, lumakad na lang ako. Kasi actually malapit lang naman yun. Mga siguro 1 kilometer from here. Ano siya, medyo, basta malapit siya sa may Shangri-La, yun. Kung alam niyo yung Shangri-La dito sa may Bangkok. Shangri-La nga ba yun? Oo, doon. Malapit siya sa may Saturn Pier. Yan. Saturn Pier. You get a straight, and then cross. Then, like, you going to turn right, then turn left, then turn right again. You will see the Bangrak. Parang night market kasi siya. So, yun yun. Bangrak night market. So, basically yun. And then, ito naman yung, yung sad story about tonight. Eh, di yun nga, nakabili nga ako ng pagkain ko. Siyempre, nagbayad ako ng 1K. 1K, siyempre, Thailand baht yun. Kasi, pag bangketa naman, hindi ka pwede magbayad ng card or ng, ng GCash, ng QR dito. Wala naman sa bank. Ay, hindi pwede ka magbayad ng QR kahit sa mga bangketa. May nakita ko eh. Pero actually, hindi ko pa na-try yung Alipay sa GCash eh, pambayad. So, cash ang ginamit ko. Eh di, syempre, ibig sabihin, kung itong mango sticky rice is 60 pesos, ay, 60 baht pala siya, 60 baht. And then, kung itong parang mango strip na to is 40 pesos. At kung ang durian nito is 120 pesos. 120 plus 40, that's gonna be like 100, ano yan siya? 160 plus 60 ulit nitong mango sticky rice. So that's gonna be like 220. Yung sukli ko is dapat 780 sana. Tama? 780 sana. Pero when I was looking at my wallet, yung yung bulsa ko is hindi ko alam kung saan nalaglag yung 180. 180 yung nalaglag sa ko, pera ko. Kasi, nung pagbuklat ko dun sa wallet ko, ang laman lang niya is isang 500, isang 100 baht. So, that means 600. So, subtracting 780 sa 600, di meron kang missing na 180. So, maybe nalaglag yung 180 na yon kung saan man habang naglalakad ka. So yun yung ka-careless mo at saka yun yung katakawan mo. So yun, that's the story. Yung 180 is siguro sa taong nakakuha ng 180, baka mas kailangan niya yun, diba? So baka hindi ko kailangan yung 180, yun. So yun, thank you pa rin kasi 180 lang yung nawala. Kasi kung nawala yung lahat, yung 780, di wala na yung 1K ko. So, wala na akong Thailand baht. Actually, ang pera ko na lang sa Thailand baht is, magkano na nga lang siya? Ito is 1,000. Ito is 500. 500 ito. So, 2,000 yan. 100, 200, 300, 400, 500. 500. So that's gonna be 2,500. 2,500 na lang yung pera ko. Wala na ba akong Thailand baht? Wala na eh. Yun lang. Ito na lang yung pera ko, oh. 2,500 na lang. Pag naubos to, di wala na akong pera. Wala na akong pera. Yun. Then, ito, going back to our main course for tonight. So, ito na yung pinag-mix ko na. Ito na yung ay, hala. Nalaglag siya. Sorry po. So, yan. Ito na yung pinag-mix ko na yung, ano nga yun? Yung gata ng nyug plus yung sticky rice. So, actually nga, sabi ko nga sa inyo, may lasa na yan. Pwedeng sticky rice na lang. Pero, siguro, parang added flavor, yung, ano yan? Yung gata ng nyug. Yung gata ng nyug is medyo maalat-alat siya na matamis-tamis siya. Okay, so
First bite natin. So, kukuha tayo ng mangga. Hinog na mangga yan, tinikman ko, matamis siya. Except na lang, kung yung pinatikim ng babae nung nagtitinda is, yun lang ay for sample, na matamis naman siya. So, titilan natin yan. Ito yung mangga, then ito yung sticky rice, yan. First bite po. Napakasarap! Ang OA niya sa sarap. Wait lang. And then, one more. Ito yung magsisilbing parang ulam, di ba sabi ko sa inyo? Yan, ganyan. Ang tamis ng mangga. Sarap siya. Pag pumunta kayo Thailand, wag niyong kakalimutan kumain ng mango sticky rice. So, another bite pa. Basta ganon. Yung mangga, magsisilbing parang ulam. Yan, ganyan siya. Yan. Yun lang. Busin natin to. Para magsawa kayo sa video. Yung itong sticky rice is, yun nga, sabi ko, milas na siya, matamis na siya. Then, inadan mo pa siya nung itong gata ng nyog na medyo maalat. So, nag-blend lang yung ano niya, lasa niya. So, may matamis, may maalat, and then, masarap siya. Ito yung complimentary water dito sa hotel. Basta, nalugi ako ng 180. Naglagan ako ng 180. So, ibig sabihin, pagpalagay na lang na 400 to mga binili ko. Para, wag na akong makonsensya. Or, wag na akong mag-isip na nawalan ako ng 180. Ayun po. Yan po yung story. Yan. Actually, hindi pa ako natutulog. 11:04 na here. By the way, ang Thailand, tandaan nyo, 1 hour ahead ang Pilipinas sa Thailand. So kung 11:04 na ngayon, dyan sa atin, 12:04 na. Just 1 hour lang naman. Ayun, ganun siya. Hindi pa ako matutulog kasi, bakit? Ewan. Hindi ayusin ko pa yung report ko. Di ba nga, may report ako bukas. Yun. Ano? Ganyan yung story ng buhay. Nalaglagan ako ng 180. Anyways. Siguro, yun nga, ang nakakita doon, kailangan niya ng pera. Baka ako, hindi masyado. Para yun, para fair, huwag na lang tayo mag-isip. Dan. Ito yung dapat hindi ka na kumakain na madami kasi tutulog ka na. Yun, naku, amoy na amoy siya sa hotel. Nagpasok ka ng durian yan. Durian, actually, amoy na amoy nga siya. Matapang ang amoy. Ang durian, actually, hindi talaga ako nakain ng durian sana. Ang first time ko nakatikim ng durian, ang sarap ng durian dito talaga, sobrang OA. Ang OA ng durian, yan, ganyan ang itsura niya. Laki ng ano niya, first bite. Sweet. Tapang.
Sarap! Ang OA niya sa sarap. Tapos ang OA ng buto niya. Ang liit. Sarap. Grabe yung durian. May durian na yung kwarto ko. Feeling ko, magagalit yung attendant kasi amoy durian. Ang lakas talaga ng amoy nito eh. Kung kailan mo na view tong video na to, ito lang yung sign mo para kumain ka ng durian. Oo eh. Ang sarap niya. Shit. Baka ganyan, yung parang ganyan. Nasakit yung tiyan mo. Oo eh. At pag umutot ka, lasang amoy durian ang utot mo. Maniwala kayo. At ang linis ng kuko ko. Ang sarap. Sobrang OA pero ang sarap talaga. Yun lang. Ay, may isa pa titikman natin. Pero actually, ito kasi natikman ko na. Ang lasa niya. Basta ganun. Lasa siyang mangga. Huwag na natin siyang buksan. Bukas na yun. Madami na ako nakain. Bye-bye. Thank you for watching.